What's up my homie? What's up my homie? What's up my chops? And welcome back sa isa na namang episode ng Battle Huddle. Dito lang yan sa Marikita X Tikas Channel! Wood at syempre kasama nyo pa rin Marikita 2.0 ang Marikita mula sa ibang dimensyon. Kamusta na? Gusto kong bumati ng belated Happy Mother's Day sa ina nyong lahat. Woo! Syempre, gusto ko pa rin mag-shoutout. Shoutout muna tayo sa ating isang mabuting kaibigan, isang totoong kaibigan, isang totoong tao. Shoutout, kapatid na Chris ng Sandamukal Records. Thank you so much sa pagpapahiram mo ng pang-edit mo. At ginanahan si Boss Amo Manager na mag-record ulit. So, minsan pagka ginaganahan siya, kailangan ko rin talagang makipagsabayin sa kanya kasi nag-one-day track kami ng mga project. At na-open ko na to before na 2 beses na double kill yung PC namin. At yung mga projects dun nabura. Pati yung mga pang-edit namin ng vocals, no? Yan. Gusto ko lang i-share ang perspective ng pagiging isang independent artist. So, paano kami minsan magtalo? Medyo matalas yung, actually, mas matalas yung pandinig niya sa akin dahil, may pagka-deaf ako sa mga nota. Lalo na sa left ear ko. Nung bata kasi ako, na-aksidente ako So, sa Mercury. Ito na naman, so nag-glitch yung mga memories ko noong childhood. Pero seryoso. So, nasa kotse kami, nag-start siya ng, kwento ko lang, no? Namimiss ko yung magdaldal din So, nag-start siya ng kotse, pinapakinggan ko yung kanta ko, yung I Love Rock and Roll, kung di nyo pa napapakinggan. Ako lang kasi yung nag-record noon, ako lang kumatay ng vocals noon, ako lang din nag-edit nung boses na yon. And then, pinapakinggan ko sa phone ko, nakaganyan. Sabi niya, sino nag-edit niyan? Tapos ako lang. Bakit? Hindi pantay, sabi niya. Tapos, gano'n talaga yung boses. Hindi pantay. So, sabi ko, ako nga lang nag-edit niyan. Inedit ko sa GarageBand yan. Pinantay ko yan. So, nung pinasa ko, nung finorward ko na sa sound on, kumalas. So, mga ganong usapan usapang music production. So, ganon siya. So, strict siya. Lalo na kapag may mga collab. Hindi siya basta-basta nakikipag-collab kung hindi maganda yung beat. Diba? So, yun. Shout out, Jaboy, Gaspi. So, yun. Pero, yun. Open naman kami for collab. Yun nga lang, mapili si Boss Amo Manager. So, yun. May tropa tayo sa Facebook, si Robert Rodriguez, kung hindi ako nagkakamali. Nag-send siya ng playlist. Pero, may isang laban doon na na-caught yung attention ko, which is Apex versus MZite sa Pangil sa Pangil. So, parang na-curious lang ako diba? Parang na-curious lang ako. Both magaling na MC. So, tignan natin. Pero gusto kong i-commend yung last na laban na ni-review ko, yung 5 years ago. Ang hirap kasi ng laban ng madaling araw Yung parang lamay event, di ba? So, mahirap yung puyat ka. Kasi pag palagi kang puyat at hindi ka nakapagpahinga, halimbawa kung ilang days na kayong puyat ng sunod-sunod, yung critical thinking mo, yung brain mo, nagkaka-damage yun. Eventually, mag-iiba yung takbo ng isip mo. At mahirap talagang maalala yung mga bagay-bagay, lalo na kung lagi kayong puyat. So, kung may mga ganong laban na mga madaling araw or puyatan talaga, at least mag-nap kayo before kayo sumalang para fresh yung yung utak nyo, fresh yung memory nyo, di ba? Mahirap mahirap. Magkakaroon talaga ng tendency na mag-shutdown yung brain nyo. Sino nga ulit yun? Invictus yun, di ba? Invictus, tsaka Sac Maestro. So, yun. Mahirap na
laban sa madaling araw. Yun. So, let's go, let's go. Syempre, makikihiram lang tayo ulit ng videos, no? Shoutout Kuis Phoebus. Makikihiram lang po ng videos. Hindi ko po intention na mamirata. Ako po ay magko-komento lang at mag-opinion lamang. Ito po ay nirequest sa akin ng mga tropa natin dito sa SOCMED. Kaya, let's go, let's go. Wala nang patumpik-tumpik pa. Wala nang patumpik-tumpik pa. Pero, yan. Let's go! Pangal sa pangil, sakmalan na. Teka muna, sandali lang, baka pwede kitang magkasama. Mapagbigyan mo sana, kaso mukhang busy ka. Hatid sa atin ng PSP Entertainment. PSP magingay para sa huling laban, no? Isang malaking pasasalamat at respeto sa Flip Top Battle League, sa Sunugan, at sa iba't ibang battle rap sa buong Pilipinas. Para sa atin to. Suportahan natin yan lahat. Sa kanan ko, magpakilala ka. Yo, ako nga pala si Apex, alam niyo na, Batang Valenzuela. Sa kaliwa naman, magpakilala ka. Yo, I'm Seg nga pala, Batang Pasig. Toskoy, Tawid. Panalo kasi man. Nanalo ng coin toss si Apex. Pinili niyang mauna si Mzite. Pangil sa pangil, huling laban ng gabi. Sagpangan na! Check! Check, Reneg! Reneg, malinaw. Bago mo ko anggilan ng 3GS, nagtutulungan at taga-ambagan sila. Bolero rap battle, laban ko nung ahon at kung ano-ano pang iba, makinig ka. Kung natalo mo ako sa purihan, ngayon pupuruhan kita. Kung di kayo natuloy ni Litram, ako tutuluyan kita. PSP game! Samurai, laban sa lesensyadong pumatay sa ulo niya, tsak na may X yan. Mamumurol talin pagkat ngayon ay tumaga ka sa bato na parang Pexman. Kaya pakigalingan, kasi kahit nabiyasa ako tatawagin niya na Red Sam. Gusto mo squatteran, nagkabunutan espada mo laban sa Pengan, Demson. Kayo mo ako paandaran, biglang sisemplang. Kasakin drive na nagkukusa parang Tesla na pang test run. Veteran sa veteran, ito Lebron na walang headband. Panisto sa akin at sakaling dumikit, merong pang end one. Kanya mag-entrance, killing spree, check nyo ang head count. Parang laban sa kalye, direktang banat, wala na set up. Panireklamo sa luto, tong lalamunin mo ay well done. Pumila lang, mabibigyan lahat ng gustong maghamon, lalo pat bare months. Sa battle rap, tangina, feeling nga siya yung the best one. Nung quarantine nga ay hindi ka lumusot, di ka essential. Kayo, baka magkahiyaan pag nagkalabasan ng credential. Sila daw ay mga gods, pweh, nasa harapan ka na celestial. Pero wag ka, may titulo yan na siya lang meron sa buong kapuluan. Apex, ang unang Apex, champion sa lahat ng liga, ni Luni at Sunugan. Paalala ko lang, flip top, tryouts, 2x2, isa buhay, hindi ka nag-champion. Di kita nakitang sumalang ng bahay katay, di ka nag-champion sa kompetisyon, meski sa rap song. Champion ng lahat ng liga? Puta, gago ka ba? Si Pipus nga nagpaliga, oh. Nag-champion ka ba? Ano na, Pix? Mauunahan ka pang magkampiyon ni Imbi o ni Husky? Para yata manalo, dapat ka-bracket mo mga Pensi o si Harty. Kahit sa motos, baka di mag-champion to, durugin lang ni Perde o ni Class G, kamusta G? Balita ko, ikay tumalo ng sikat, kaya piling mabigat at maangas na. Kasi kahit wala na sa prime, tinalo niya daw si Sinyo. Nagawa ko na din yan sa finals pa! Tinalo kayo ni Elvis at ni Bruce, nag-champion sila. Tinalo ka ni Mot, nag-champion siya. Tinalo ka ni Six Threat, nag-champion siya. Nagkataon ba, bakit nagkatagpi ang mga ending nun? Huwag mo sabihin walang bearing yon. Putang ina mo, Apex, napakalaki mong stepping stone! Gago ang epic nun. Sino bang veterano tinalo nito?
Si Badang? Kayong tumawa. Nawala kayong galang. O sige, rematch nga kayo. Tignan natin tapang mo ngayong wala na siyang aglalang. Ayaw mo? Pero paano nga ba maging creative sa panlalait? Wala. Irarime nyo lang. Kasi sabi niya kay Goryo, kahit si Arit yung pormahan, di magets. Parang galing pa sa pamangkin ni Tita Bet na naglalaro pa ng Gigapets. Okay, wait. Sino nakakalam dito kung sino yung Gigapets? Wala? Yung parang Tamagotchi na maliliit lang din. Meron na. Okay, yun. Gets. Sino si Tita Bet? Kaninong tita yon? Tanga mo! Yung scheme niya negative. Alang-alang sa multi, siningit si Tita Bet kahit hindi na relative. Oh, shit. Akala ko pa naman ang lupit mag-multi kasi kay Lunit Ron na spoiled. Pag si Nuri mo ay void, ikaw ay multi-mongoloid! Tangina mo, hinimay ko pagiging battle MC mo kaya mula ngayon, bawat sampa mo ng entablado ay markado. Alam kong hindi ka susunod sa oras, ikaw na magpakita sa mga to kung gaano ka kadesperado na manalo. Pinakita ko yung butas sa estilo mo. Mga self-proclaim mo na titulo, binagsakan ka ng barang nagpatong-patong. Tandaan mo hanggang salita ka lang, katotohanan ng pinagtutugma-tugma ko. Round 1, Apex. Yun, magandang example yun para sa pyesa. Yung round 1, maganda siya kasi pang warm up. Doon mo bigay yung mga selfie bars mo. Nagustuhan ko actually para siyang dessert. Di ba? Mix, ano siya, mix fruits. Para siyang fruit salad, no? Na parang may a little bit of something. Di ba? Meron siyang apples, pineapples, watermelon. Actually, para siyang halo-halo eh. Kaya ako siya nasabi na para siyang dessert. So, masarap siya kasi medyo, para sa akin, hindi pa masyadong masakit. 'Di ba? Kaya parang, sabi ko dessert. Ganun yung na-visualize ko sa round 1 ni Emzite. Tapos, yun nga, yung selfie bars niya. Kasi, ang ganda rin kasi nung essential sa credential, and then nilagay niya lahat ng credits niya, 'di ba? Yung mga napanalunan niya, mga liga na na-championan niya, even yung paliga ni Quiz Phoebus, tapos naglabas siya ng props niya, yung ano niya, yung trophies niya, 'di ba? So, yun. Ito parang namnamin mo Apex, 'di ba? Yung mga napanalunan ko, ikaw para manalo ka, kailangan mo pa yata ng FEMC, 'di ba? So, mga ganong tirada kay Apex. So, tingnan natin kung makakabawi si Apex sa round 1. Para sa akin, medyo magaan pa to, knowing Emzite, diba? Knowing Emzite, parang medyo magaan yung round 1 niya. Let's go, Apex. Yo! Pinagmayabang yung mga championships niya. Kala mo talaga elite. O sige, isa-isahin natin kung talagang legit. Yung tryouts, kasalo mo si Liljan. Sa 2x2 na yung Shernan, ikaw yung week 1. Sa isa buhay, sabay kayo nagsulat ni Liljan. Sabay kayo nagsulat ni Lipcram. Palakpakan natin, 3-time champ featuring Team Pinsan. Ang lupit ng pangil sa pangil. Talagang siksik mga matches. Itong si Gilagid, interview pa lang, sip-sip na sa judges. Ibuhos daw naming dalawa. Yun ang gusto niya. Gago kahit hindi ko na ibuhos, patakan lang kita, lunod ka na. Sa battle rap, gusto ko sana na magretiro na. Kaso si Phoebus tumawag, sabi niya battle ka. Sabi ko, sino ba? Sabi niya, M-site, sabi ko, tinalo ko na si Sinyo. Pero nung sinabi niya na yung TF ko, 500k, nalaman ko na yung vision niya. Magpi-freestyle lang ako ng mga sakto na rap. Di ko na kailangan i-pronounce ng sagad. Makikinig lang ako ng mga bars mo na wak. Di ba, Phoebus? 500,000 agad. Alam niyo ba? Nalaman ko yung TF daw nung kampyon. Tumataginting na 2K. Down pa lang yon. Hayop, may 4K.
Makakatikim na ng gourmet. Makakapagpansit kanton na all day kasi may pambili na ng wholesale. Ayaw na ng sorbetes. Gusto na ng sorbet. Yung mag-aasinta ng asin sa steak mismo si sorbet. Nax! May pambayad na sa toll gate. Nag-improve na yung toothpaste. Dati di siya lang na close up. Ngayon di tube na na Colgate. Di na siya bibili ng pandesal at money. Kasi marami na siyang money. Ano? Marami na siyang money. Ulul, kaka-fishbowl mo, malapit ka na magka-cholera. Tanginan to, nakasingot lang ng pollen, feeling bole na. Halata naman na tinalo ka ni Cripply. Paano kung kay Topper pa, tapos sa akin ka nakipagsabayan para ka nakapagsapakan kay Gogeta? Nung laban na ni Cripply, alam naman natin kung sinong tunay na nanalo. Kaso, nung binusisi na ng mga horado, yung resulta parang ang labo. Kasi nung napatunayan na sa break it down, binusisi. Binusisi parang matinding inspection. Pero malinis intention. Kaso nung napatunayan panalo si Cripply, nagkaroon siya ng crippling depression. Yung estilo niya, tuluyan nag 180. Mga tugtugan niya pang trendy, pero yung TF niya ganun pa rin, puhunan pang ice candy. May nalalaman ka pang, easy ka lang, walang yaka. Yung kanta halata na, ginaya, kilas kasta. Akala niya siguro, yung value, tinaas niya. Tanga, nagmukha ka lang anak ng katulong nila Sash na. Estilo niya, tuluyan nag 180. Mga tugtugan niya pang trendy, pero yung TF niya ganun pa rin, puhunan pang ice candy. Anak ng katulong nila Sash na. Anak ng katulong nila Sash na. Sa Valenzuela, ako ang meka. Sobrang evident nun. Ikaw kung sino yung meta, ikaw yung beta version. Mamaya yung pangalan mo maguguhitan parang no parking sign. Ako yung apex na hindi mo mama-mountain climb. Hindi mo to mapipigilan parang father time o missile na bumagsak bigla sa Palestine. Missile na bumagsak bigla sa Palestine. Yung karera niya nagka-sharp decline. Paano? Halimaw daw sa battle rap pero yung mga kanta niya puro pang Valentines. Yung mga kanta niya sa Spotify tunog pinagtugma-tugmang alibay, tirador na mga kanta na walang copyright. Gayang-gaya yung XB biglang, it's party time! Kuwang-kuwa yung estilo ni GL na parang, that is mine, galing sa maraming style na dinaan sa alanganing smile. Tagpe-tagpe mga parte, parang halimaw lang ni Frankenstein. Kaya ka di milyonaryo, kasi squatter ka mamen. Magkaroon lang ng 20 mil, hindi na kaya na dalhin. Kahit mag-English o magbihis o kahit anong ayos na gawin, yung M's para kay sight ay out of sight pa rin. Alam mo yung multi, wordplay, rhyme scheme, marami ka nakakaya, pero yung star quality, personality, at X-factor, hindi mo magagaya. Yung estilo niya, galing kay GL. Tangina, may laban ba to? Estilo mo galing kay GL, ano yan, hiraman kayo? Sobrang kopya yung pagkakabuo ng mga bara. Yung train of thought, kayang-kaya, napapaisip tuloy si GL kung siya ba ng gaya. Pinagkaiba nyo, sa totoong buhay, matalino talaga siya. Ikaw, lumalabas yung kabubuhan mo pag ini-interview ka na. Sobrang whack na mga bars mo, kailangan ka nang i-detain. Kung gagawa ka ng rhyme scheme, yung thought, kailangan ma-maintain. Proud pa siya na yung bars niya, kailangan i-replay. Tol, yung bars parang jokes din yan, baduy na pag kailangan pang i-explain. LT to, yung pinag-uusapan nyo, Eskimo, bigla kayong mapupunta sa Mexico. Maglalagay ng mga nakakalito na termino hanggang sa yung mga nanonood magka-vertigo. Yan ang train of thought na hindi rehistrado sa LTO.
time. Round 1 eh, Apex. Medyo nalungkot ako, no? Though, nagustuhan ko yung rebat niya. Nagustuhan ko yung rebat niya dito kay MZ sa round 1. Ang corny nung nung mababaw na niya na atake niya Ang babaw nung first part niya Masyadong naging corny. Masyadong naging pang grade 1 na sulat. Tapos, yung pinakamalalayo na choke siya, no? Para sa akin dun pa lang nasemplang na siya Kasi, nawala na yung storytelling. At sa umpisa pa lang, hindi ko nakuha yung pinupunto niya. I mean, yung saan papunta yung yung istoryang ibinibigay niya. Kaya, nung na-choke siya, para sa akin, end of story na yun. Hindi niya nabigay sa akin yung mensahe nung piyesa niya dito sa round 1. Pero yun nga, gusto ko yung rebat niya. Para sa akin, ibibigay ko yung round 1 kay MZ kasi mas pulido yung sulat niya doon. Kahit na medyo hindi ako nalakasan, pero maganda naman yung niya, yung pagtahi-tahi nung niya, ng rhyme niya ron. Tsaka maganda rin yung wordplay niya doon sa about sa Tamagotchi, 'di ba? And-explain niya naman ng konti. Yung Tita Beth, 'di ba? Yung tita, aunt, asa niya, aunt, tanga mo. So, okay din yun. Ang ganda rin ng pagkalaro niya ron. And then, ayun nga, medyo nababawan. Actually, nababawan ako sa round 1 ng Apex. Tapos, bumalentong siya dito ng For Me Malala. Kasi, malaki yung expectation ko kay Apex, diba? Kasi, talo niya nga si Sinyo So, let's go! Round 2, MZ. Putang inang to, choker. Pakwela ka na ba niyan? Pibus, ito yung binayaran mo ng 500,000 o makonsensya ka naman. Tang ina mo. Napaka-bobo pala to. Isang patak lang daw patay na, halatang flow lang dala mo. So tang inang version, puro kayabangan. Inaanggulo yung 2-for-2 tryouts, wala kang karapatang angasan ako sa mga bagay na hindi mo naranasan. May champion ka na ba? Para kang tanga. Wala akong pakialam sa break it down yung nakabase lang sa opinion yung dalawa. Nung laban niya kay Bagsik, para daw siyang piratang naligaw kasi wala siyang mapa. Pala. Hala? Paano ka na? Bigla tuloy ako nakaramdam ng nervyos. Gago? Kaba? Parang pirata, so hindi ka sure. Tapos naligaw. Ba't kasi andong ka? Hinati mo ba naman yung mapa, tuloy yung punto, di na alam kung saan punta. Tangina, napakinggan ko yung bago nyong kanta. Inang to, wala sa tempo, check nyo. Sinabit ka na nga lang, nagkasabit-sabit ka pa sa verse mo. Paminsan-minsan, makikinig ka sa palo ng drums. Tarantado ka. Akala mo yata porket pinagsisigawan mong aral, pasado ka na. Ilang taong ka nang nabuntot sa kanila, ngayon ka lang kinulab. Walang iya ka. Pasalamat kayong pangalan mo nagsimula sa letter A. Muntik ka pang hindi maisama. Sabihin mo hindi. Paano kung si Omar doon? Di oral yun. So ano ipagyayabang neto? May bars ka. Kaso di ka na nakapagbarko. Magaling ka mag-construct. Ba't di mo maisalin sa mga kanta mo? May titulo ka. Tanga, wala kang titulo. At tandaan mo hanggang multi ka lang. Opit kayo ni Abra! Dumanat pa talaga ng pakanta. Pangbaladir, isang istansa. Pex, wag mo sakupin lahat, baka mawalan ng karir si Las Casta. Mga salita, meron pang aral na hindi mo mapupulit sa iba. Kinamulatan para malat. Inaka, mga autistic talaga pag ganado, di maawat. Pinagtripan ng puta, pakinggan nyo. Parang sa ibang beach siya pinalapat. Pang-rap contest
Ang yabang sa lyrics, kala mo yung boses niya pang orkestra. Sige nga, paano mo nasabing nanggaling yan sa puso kung offbeat ka? Di bali na. Nakamulti naman daw. Di na bali ng wak. Ganyan si Pari Magbars. Hindi to Battle of Gods. Tawag dito, handicap match. Alanganin ka kung sakali man at kahit pa may judge, wala nang talent sa pag-awit, puta awit pa mag-rap. Tapos bigla ka nalang yayabangan ng mga na-record niyang kanta. Ganyan si Toti pag nag-effort. Sige, ikaw na may mga na-record na track, pero sa battle rap, ako yung may solid na track record. Magte 20 years na akong bumabattle, wala pang flip-top. Naranasang masawi sa labanan. Andito pa rin para magbigay ng ngiti sa mga yan at di lang para makipag-angasan. Ikaw hanggang ngayon nandyan nag-aasam na magkamit ng parangal. Magagaling ba na uubos na? Baka di mo lang kaya maging magaling na matagal. Puro panlalait lang kaya mong gawin sa battle. Ganyan ka monotonous. Sa isang round, stick to one angle. Ganyan ka monogamous. Habang itong mga shots, sa image na nakafocus na parang photoshoot. Ano mang taas, aabutin, bang! Naka-auto-tune. Ganyan pagsamahin ng battle at music, kabit-kabit ang mga tema. Palagi nakakadena. Nagiging chords pag ako nakatingin sa mga letra. Ikaw sa pagmamataas mo ng pilit, masakit ka na sa tenga. Makinig ka sapagkat ganito ang pitch perfect pagdating sa acapella. Hinimay ko yung pagiging rapper mo at kung gaano ka-corny yung pagiging obsessed mo sa rhyming. Pex, ang rap hindi lang tinutugma, sinasabayan sa timing. Papunta na tayo sa X! Hindi! Kaya ko pa tong mas gawing exciting. Wala nang gun bars pero di mo magugustuhang marinig yung huli kong round. Trigger warning. Yo! Gusto ko yung mga vocabulary, talasalita ni MZ dito. Monotonous, monogamous, di ba? Mapapa-research ka ng Google, di ba? Nagustuhan ko yung monotonous. Yun yung mga bagay na nire-repeat mo ng isang sistema, di ba? So, palaging ganun at ganun yung ginagawa mo. So, gustuhan ko rin yung learnings dito sa round 2 na kaya mo bang maging magaling ng matagal. So, di ba? Ang ganda nun. Maaaring magaling ka, pero sa umpisa lang. Pero kaya mo ba na maging magaling pang matagalan? Ganda nun. Ganda nun. Ang ganda rin nung angle sa aral. No comment. Pero sinabi na lahat ni MZ, di ba? Sinabi na lahat ni MZ. Yeah. Para sa akin, ang sakit ng round 2 ni MZ, feeling ko naman na nadikdik niya dito si Apex. Hindi ko na iisa-isahin, pero feeling ko yung pakaramdam dito ni Apex na niribat siya ni MZ sa 500k na talent fee. Hiniangas mo yung 500k na talent fee mo. Worth it ba, Quiz Phoebus? Binayaran mo. Konsensya ka naman, choker ka. Diba, ang ganda nun. Doon pa lang sa ribat MZ, na yun eh. Wasak na yun eh. So, diba? Para sa akin, ayos tong round 2 ni MZ. Let's go, Apex Bawe. Offbeat daw ako! Yung banat kinuha sa comment section, di man lang iniba. Tanga, hindi ako offbeat. Ang tawag doon, biga! Tangina. Binanatan ako sa aral. Tingnan nyo nang hate na to. Naiinggit kasi kahit hindi ko sila kabatch, naging kaklase dahil nag-accelerate ako. Eto na, yung inaasar nyong hype man lang noon. Hindi nyo matanggap na yung Cerberus dati, hype man na, Hydra na ngayon. Yo, puta, galit na galit ah. Puta, ramdam ko yung gigil mo. Pares kasi kayo ni Lipcram na tinalo ni Saki, kaya hanggang ngayon masakit pa rin yung tinggil nyo. Masakit pa rin yung tinggil nyo. Hindi ako magsasalita sa laban ko kay Goryo kung hindi ko kayo nahuli. Habang rounds ko, kinakausap yung mga hurado para di ako marinig na mabuti. Ginawa nila yan kasi sa sunugan, feeling nila sila nalugi. Pinag-isipan nyo kagad ng masama, hindi nyo muna pinag-isipan ng mabuti.
Ubod ka ng wak at yung pagka-loser mo sagad. Porket sunugan tapos hindi mo ma-handle yung pressure, luto na agad. Kala mo mga Kristo ng lirisismo pero sensitibo sa kritisismo. Bawat tropeyo kung may resibo, mga tropeyo mo hiningi mo. Kala mo mga senyorito na hindi kumakain ng pinirito, squatting, tipikal na Pilipino. Gagawa ng fan page para hingan yung mga followers na ng tigpipiso. Nag-livestream to, astig. Yung pagkageto, sagad. Pagkatutok niya sa kisame, tangina, yero agad. Saka, bakit ba nagkaganyan yung boses mo, pare? Anong nangyari? Ikaw lang yung kilala ko na rapper na walang gig pero paus palagi. 2023 na, tol. Di na pwede yung mga boses na parang bagong jakol. Sobrang predictable ni Bobo. Pagdating sa punchline, isisigaw ng todo, tapos yung boses, pati yung lyrics, kala mo nagbibinata na konyo. Yung M sa M site ay monotone kasi parang flatline, iisa lang yung tono. Tanginan to, pabibo na dead kid. Yung asawa mo mukhang malibong mong stepsis. Kaya mo siya binahay para meron kang libreng subscription sa Netflix. Yung asawa mo pamilyar, parang nakita ko na siya. Bibigyan kita ng clue, M-site. Puki ng ina ka. Nakita ko siya sa isang website na maraming ads na mahirap isara. O di ba? Sky? Yung pangalan niya? Sky? O pues, sikat na siya gago. Isa siyang pawok na may ads pa sa radyo. Yung butas ng bilat niya, dilat na masyado. Alam na ng lahat yung amoy ng kipay niyang mabaho. Para siyang empleyado. Pero baliktad ang pagtrato kasi siya lang yung nakilala kong napopromote pagkatapos masibak sa trabaho. Puta! Prostitute pala yung inakala niyang chicks. Bagay nga sa kanyang maging pawok kasi para sa streets. Mahal mo ba siya? Of course! Proud na proud ka pa sa kanya kahit mukha siyang parausan ng source. Tangina, okay ba tayo dyan? Okay dyan. Kahit mukha siyang parausan ng source. Tangina, ba't ganyan yung mga tipo mo, tarantado ka? Yung kilay ng asawa mo parang buhok ng tarantula. Nung nagpa-rhinoplasty, plasty na lang yung ginawa kasi mukhang rhino na. Kahit meron ng anak, kinabukasan sinugal sa babaeng immoral. Na-catfish ka ng babaeng mukhang hito na dinormal. Dinaan ka sa filter ng GR o na yung regla irregular. Yung profile pic swimming pool sa personal imbornal. Movie reference ba? Movie reference? Yeah! O sige, pagdating sa titi, yung asawa mo yung #1 consumer. Dati puro Uber, ngayon meron ng Fortuner, puhunan lang computer. Mahilig siya sa burat na 4-footer at maglinis ng violet na helmet ng Stormtrooper. Kung sumubo, magaling, pero yung burat para mukha ni Palpatine. Pare look si Skywalker, pero bakit yung supling na gawa mong Anakin? Kulay Darth Vader yung mga trip niya na dik. Inupuan yung lightsaber, Revenge of the Sith. Kung hindi dahil sa asawa mo na dating pokpok sa Malate, malamang sa malamang hanggang ngayon puro Han Solo ka lang palagi. Ano? Movie reference? Tangina kain ka etits. Malamang hindi mo na gets kasi walang Star Wars sa Netflix. Yung puki ni Annie Grace mas maluwang pa sa butas ng Idolates. Pokpok na siya mula pa nung college days. Nakita ko yung picture niya sa marketplace, suot niya mumurahing brace. Tapos sa labi, meron pang donut, parang donut na honey glaze. Paggawa ng MB, ang kanyang happy place. Pangarap niya makagawa ng pelikula parang Hunger Games. Kaso puro lang gaya, wala kang class at taste. Pero direktor na panay cut at puro lang copy-paste. Para masabing subok, lahat sinubukan niya. Hindi siya sumuko, pero lahat sinukuan siya. Ginawa mo na lahat, ba't di mo pa aminin? Nag-vlog, nag-direct, nagpa-dreads, lahat hahamigin. Pati pananim ng iba, kanyang aanihin. Train of thought ni GL.
Diskarte ni Titsy sa kalaban kung paano aatakihin. Boses ni Enigma sa pag-host at yung mga salita na sasabihin. Flow ni Al James, melody ng XB, gilagi ni Jace Kids, pati mga ngipin. Kaya magkaiba tayo kasi wala akong katulad, nag-iisa lang ako. Ikaw wala kang ni isang orihinal na buto dyan sa katawan mo. Miski nga yung tinuturing mo na anak, di mo matatawag na sa'yo. Round 2 ni Apex. Nalungkot ako, no? Kasi hindi siya lumevel doon sa assignment. Hindi siya nag-follow ng lapagan dito. Knowing na for sure kilala niya si MZ paano magsulat. At inulit niya lang yung round 1 niya, na, yung mga angulo niya sa round 1 niya, na nalungkot ako talaga, naapektuhan ako na nag-focus siya dun sa pagtira sa asawa ni MZ. Wala siyang binigay na bago na style. Sasabihin niya na wala siyang katulad. Pero yung style niya na to, bulok na to eh. Sobrang bulok na to. First season pa to ng Flip Top, yung ganitong style. Style pa to ng bastusan back then, 'di ba? Hindi siya lumevel eh. Hindi siya lumevel sa sulat ni MZ. Hindi siya gumawa ng homework niya for 500,000 na talent fee. Hindi siya sumulat ng matindi dito. Mataas yung expectation ko eh. Apex versus MZ eh, 'di ba? Round 3, let's go. Round 3, Ramsay. Tangina mo, Apex, wag ka nang mag-rebat, corny na. Tawag daw doon, biga! Biga? Solid ah. Biga? Solid. Inan to. Sige. Di ba sabi ko, stick to one angle lang siya sa kada round. Damay mo asawa ko, sabihin mo lahat ng gusto mo. Pero kung gusto mong paniwalaan ka nila, ibig sabihin lahat ng sinabi nila tungkol kay Basha, totoo. Single mom, may batang nawalan ng ama. Ako ginampanan ko. Ikaw, may batang nawalan ng ama kasi tinakbuhan mo. Pero alam kong hindi yan totoo. Tangina, chismis lang yon. Wag na tayong gumamit ng chismis, wala tayong mapupulot na galing doon. Pero since nagsigawan kayo, judges, puntos pa rin yun. Okay? Haring Araw versus Sun Tzu. Ito ay Art of War, galaw pang chess match. Yo, check! First move ay tandaan, di nyo pa gets, pero marami pa ang next dyan. Okay, moving forward. Galit sa pustahan at sugal kasi ugat daw ng dayaan. Para lamang magpa-hype. Alright, trending. Eh bakit sa mga content at music video mo nagpo-promote ka ng online betting? Tapos nung ahon, galit na galit ka pa kay Toyo. Pero nung binenta ni Lip yung sulat niya, benta na daw pati kanya. Panay ang pagmamaasim mo sa may Toyo, tapos sasawsaw ka din pala. Ay sus! Eto, sinabi mo mismo kay Sinyo. Yung mga gawain natin ay salamin natin dahil binabaling natin yan sa ibang tao. Talaga bro? Pagkatapos mong sabihin yan kung ano-anong pambibintang kay Enigma ginawa mo. Yung prinsipyo mo parang ang labo. O baka naman may ibang kahulugan. Tinira mo Flip Top dahil pa sa dayaan o gusto mong humatak ng audience kasi kala mo magtatagal pa yung kumugan. Tapos ang sakit, no? Wala nang kasunod. Kalasan sa sunugan parang hinagisa ng molotov. Iniwanan ka ng kumo nung kumukonti na nanonood. Tapos gigil na gigil ka pa naman. Tapos yung saya biglang pinalitan ng bad trip. Hoy! Unang-una, wala ka doon kung yung offer ng kumo hindi tinanggihan ni Arik. Ano? Awit? Sabay lapit? Sa PSP? Magic! Pibus, ingat naman sa mga pinapasok, huwag ka masyadong pabaya. Isipin mo nga, kung kaya Enigma nga nagawa niya yun, sa'yo pa kaya? Eh paano kung mabadibag ko to dito? Ano sasabihin mo? Nakapusta mga hurado? So paano na? Gagawa na naman siya ng kasinungalingan at kasiraan na ang pinakadahilan lang ay natalo siya. Natatalo din ako. Sa battle, sa tournament, kahit sa tunay na buhay, di na bago sa akin. Pero kahit kailan ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo, yun ang hindi ko gawain. Gusto mo mag-champion? Gusto mo mag-champion?
Ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo ko, di ko gawain. Gusto mo mag-champion? Yan ba ang hangarin? Pues ito ang payo mula sa akin. Kung gusto mong manalo, huwag kang makampante. Kung ayaw mo matalo, huwag ka nang sasali. Kita nyo? Kalahati pa lang ng round. Kalahati pa lang ng round, parang gusto nang umuwi ng loading nyo. Di na para i-post sa Facebook, alam nyo kung gaano karil ang story ko. Ano, game? Nakikita nyo ba tong nag-show na solo lang o siya yung main guest? Hindi. Pag nakita nyo to, ibig sabihin may show si Looney at Ron Henley doon. O di kaya si Abra, basta pag chinek nyo yung event, pangalan niya andon sa many more. Ultimo mga kamag-anak mo, nagtataka sa poster kung nasaan ka pre. Kami, hindi man ganun kalalaking event, at least alam nilang kakanta kami. Mga 3GS, squatting niya mga putang inang yan. Nagpaparte-parte kami ng TF para lang yung iba sa amin makasama. Samantalang, bakit nga ba sa mga pinakamalalaking event nila wala ka? Ano? Sagot! Sabihin busy ka. Ay sus! Nak ng puta! Kabaligtaran ka ni Hades kasi yung Cerberus ginawa kang tuta! Ano? Sabihin mong solid kayo. Kung mismong laban mo ng ahon, wala sila. At wala din sila dito. Sa kanila nakadepende mga project lyricism mo at pati mga gigs mo. Hindi ka pa rin kampiyon, sundan mo man yapak ni Looney at kahit anong gawin mo. Akala mo kung sino, feeling matalino. Kung haring araw ka, bakit nananatili kang anino? Ano? God ka? God? Poong? God? Poong? Baka poong. Ikaw ay kutos ang kawawa. Sakripisyal siya yung ipinambalang araw at lumuhod sa mga tala. Gusto niyo pala akong mapatumba, ipapadala niyo yung utosan niyang bata. Sabihin mo sa amo mo, kami na lang mag-ubusan ng bala. Yo, check! Yo, check! Di ba sinabi ko nang ito ay chess match? Akala ko naman inasahan na. Kanina pa ako check sa hari, kaya nga pinangarang ka. Hinimay ko kung sino ka sa taas at baba ng entablado, kung paano ka tumira ng patalikod. Mga kasinungalingan at pagbibintang mo sa liga sa mga MC at sa mga tao pang na-involve. Pinakita ko yung pagiging rapper mo, pagiging MC mo at ito na magbubuod. Ngayon, kung pinatay ko na yung alalay ng hari, sino na ang susunod? Yo! Yun, round 3. Feeling ko nakatay doon. Feeling ko nadurog si doon. Si Apex doon. Kitang-kita mo yung yung gigil ni yung gutom dito ni MZ. At nadikdik niya talaga, ginawa niyang giniling Ayos din yung angas din ng mga ribat niya rito. Game, let's go. Wala na akong sasabihin pa. Nasabi na lahat na MZ. Game, angas ng round 3. Let's go. Apex, bawi. Ito, kulang sa bugbog. Oo, sa flip top ako unang pumutok pero hindi ko kailangan maging sip-sip katulad mo para masabing tumanaw ng utang na loob. Tingnan nyo, gusto niya manira. I-remix niya yung linya. Gago ang tunay na mahusay, hindi sip-sip sa tumbong ni Enigma. Palibasa, ramdam mo pa rin yung impact parang Fukushima. Cold-blooded, dugong ninja. Crapper lang kaya mong ibadibag tigi-tigisa. Samantalang ako, buong liga, pukin ng ina, Hiroshima. Tingnan nyo, si Christian, feeling genius. Kung umasta, kala mo, siya na yung pangalawang Jesus. Feeling star, feeling babyface, feeling niya siya si Phoebus. Gago, magkaiba yung babyface sa mukhang fetus. Sa lahat ng mga dentista, siya yung pinaka-beloved. Paano? 80% ng ngiti niya gilagid. Gilagid mo, katumbas ng gilagid ng 5. Kung ito yung pinaka-cute sa 3GS, alam nyo na kung gaano kapangit yung iba. Feeling pogi pag naka-poker face.
Pag ngumiti, yung gilagid, all caps, tapos lahat ng ngipin, lowercase. Pag nagrarap to na may banda, parang bukalista na may toothache. Sikat ka na sana dati, bakit umalis ka pa sa True Faith? Pag titripan ko lang to buong gabi, parang si Tu Apri. One name that you can found niya ng pinaka-quotable ng gubat tree. Para kang si Badang na alam yung 3+2 pero di alam yung 2+3. Di ba? Sa Commonwealth nagkaroon ng True MC, tapos kinabukasan sinampal ka pa ni Shubaldi sa harap ng Republican, tapos walang kumampi. Oh, wag mo nang itanggi, wag ako, do not me. Si Shernan nga binubuli to sa flip top, kaya nagisupot lang ulit, parang tuli na nabinat. Boses niya tunog tae. Nung sinabi ni Shernan nag-champion siya mag-isa, sunog siya, pre. Nabahag pa yung buntot, grabe. Bakit di ka pumalag? Takot ka magulpe? Malamang supot ka eh. Nakipag-away sa pinuno, nagkawatak-watak yung grupo, pero yung ahas gumagalaw-galaw pa rin kahit tanggal na yung ulo. Kahit tanggal na yung ulo. Akala ko pa naman matapang tong kinang-inang to. Anong gagawin mo pag sinapak kita ngayon? Ererebat mo? Kaya ka nasunugan kasi squatter ka, tang-ina mo. Yung fuse nyo parang si Chance the Rapper, naka-jumper kasi kayo. Dahilan ng sunog, parang biglang yung spaghetti raw. Parang spaghetti raw yung wirings, kaya habang nagtotrauma banding, biglang nagka-housewarming nang walang warning. Yo, having a bad day? Alam nyo ba, siksikan dati yung gamit nila sa floodway. Ayun, awa ng Diyos, kasya na lahat ngayon sa isang ashtray. Pagsubok lang daw ng Diyos dahil minsan nyo na siyang ginalit. Kaya sinubukan ng Diyos kung fireproof yung plywood na ginamit. Imbis na bumbero, dapat kusinero yung tinawagan mo. Dapat medium rare lang naging weldan yung bahay nyo. Sayang yung mga whip caps. Ubus buong collection, lahat ng gamit naging abo. Sunog, walang protection, nakapulupot yung kable. Sa buhol-buhol na extension, ganyan si Toby Maguire. Nasunog yung bahay dahil sa octopus connection. Sabi nila, pag nasunugan ka, para ka nanakawan ng 10 ulit. Eh di quits na kayo na 10 rapper na kinopyahan mo sa pagsusulit. Yung Mockingjay, galing yung kay Goryo. Kay Goryo yun, di ba? Yung pambala na pantangi, galing kay Sayad yun, di ba? Walang kasing garapal yung pang-aangkin niya. Daig pa si Tipsy sa pagkaimba kasi nandun ka mismo sa event ng mga pinaggayahan mo na linya. Ay ng tubig. Pangil sa pangil, kagatan sa pamaraan na lirikal. Kaya kong magpakagat, yan ang kakayahan kong teknikal. Pero para dito, di na magpapakagat, talagang wasak at kritikal. Kung ako man ay magpapakagat, ako'y magpapakagat, Jose Rizal. Cloud chasing at dick riding ang pangunahin niya na hobby. Pumunta ng Pasig para kila Luni makiparty. Para makitropa kay Omar B, lumipat sa Makati. Napunta sa Mandaluyong, kunwari, close sila ni Clamsy, ngayon nasa Cavite para masabi na kapitbahay siya ni Shanti. Cloud chaser ang puki ng ina. Gusto maraming auto-liker, yung mga tulad mo na social climber, dapat binabaksakan ng bomba ni Oppenheimer na kasing laki ng ocean liner. Mga banat nito may halong sodium, podium, Imodium. Nagmumukha kang clown. Bumalik ka na lang sa para-paraan na M-site, yung may lumang sound. Magbabanggit ng mga table of elements para may utak daw. Tapos yung punchline, there's only one name that you can found. Born to be fight. At there's only one name that you can found. Dalawang kataga na hindi na mapapalitan. Ganyan si Badang kung nakapag-aral pa siya ng 2 pang baitang. Paulit-ulit ba? Tingnan nyo, napipiko na siya dyan. Pinapamukha ko lang sa'yo na hindi ka tatantanan ng mali mo na yan. Tingnan nyo. Basang-basa ko na yung mga na-rehearse mo na pre-med.
Marami pang scientific terms na nakaipit, tangina words na naiisip, parang ni-research sa panaginip. Marami pa siyang scientific terms na nakaipit, pero words na naiisip, parang ni-research sa panaginip. Nagkakasundo nga sila sa presyo ng TF, pero hanggang ngayon, yung kanyang subject tsaka verb, walang agreement. 2 taon na yung Motus, palakpakan natin. Congrats, walang biro. Yung audience nyo madalas, puro mga manyak na nanghihipo. Mas malansa pa sa pinagbalatan na hilaw na hipon tsaka hito. Motus Battle League. Ang liga ng mga walang ligo. Share na at M-Site, 2x2 champ, astig, di ba? Pulo at Motus, laki kita. 2 sip-sip kay Enigma na nagtayo ng sariling liga. Plastic! Kala mo loyal kay Ari, kumahanap lang pala ng tactics. Ginaya boses ni Enigma, pati adlibs, hanggang sa boss, hanggang sa poster, ginaya pati yung graphics. Sa pagiging hipokrito, sobrang mong guilty. Sobrang sip-sip ang gamit niya, straw na pang milk tea. Magpapatournament yung gimmick. Ipopost niya sa FB para uminit. Para sa grand prize magpapasolicit. Tapos pag may nag-champion ang ibibigay mo, sisig. Tangina, galawan Motus. Alam ko na ang modus ng Motus. Kukuha sa audience ng babaeng magkukorus, tapos pag hindi na conscious at wala sa focus, sawa ka na yung osus. Kaya anong future? Are you sure? Baka culture vulture. Tangina, magkaiba tayo. Meron akong brand na iniingatan. Ikaw sa branded, bantay ka lang sa tindahan. Motus, obvious naman kung sinong pinagayahan, pero yung sunugan tinatawanan, pero yung mga battlers niya, di niya pala binabayaran. Palibasa, alam mo ang kanilang kahinaan. Palakpakan at kasikatan. Gusto mo nga lang bang makakita ng diamante o gusto mo lang ng diamante ang pagkakakitaan? Yung round 3 halo-halo, mixed emotion siya, no? I mean, yung round 3 ni Apex, may part na medyo okay, may part na mababaw. Tapos, ulit lang yung angles. So, hindi niya na, kumbaga sa writing, since gumamit siya dito ng terminolohiya ng grammar, ay yung subject and verb agreement. Kumbaga sa writing, hindi niya hindi niya dinouble check, hindi niya pin-proofread, di ba? Kailangan mo i-proofread yung sinulat mo para ma-edit mo siya na maayos. So, yun, medyo nalungkot ako kasi sa lahat ng binigay sa akin, kasi playlist to may inano sa akin, na-request yung tropa natin sa Facebook. Ito yung nagustuhan kong match dun sa binigay na listahan. So, ang lakas ng ang taas ng expectations ko. Medyo nalungkot lang ako kasi feeling ko hindi nag-prepared masyado sa Apex dito. Knowing na kung totoo man na 500,000 yung talent fee niya dito, para sa akin hindi worth it. Di bali nang lumaban ka, na binigay mo yung best mo, na mababa yung talent fee mo, kaysa bayaran ka ng malaki, tapos hindi mo binigay yung best mo, di ba? So yun, hindi ako na solidan. Para sa akin hindi solid yung round 3 ni Apex. Medyo nalungkot ako doon. Nasayangan ako sa Apex versus M-Side. Pero, let's go. Sino panalo? Malalagasan sa patalasan. Pangil sa pangil, huling laban ng gabi. Apex versus M-Side. Magingay tayong lahat para sa kanila. Ang mananalo pala dito, magkakamit ng tumatagingding na 50,000 pesos bonus. Ang boto ng Urado, 5-0. Magingay para kay M-Side. Shoutouts kay Apex. Pasensya na, babawi ako sa susunod pa. Kita
ayos. Ayos naman. Ayos yan. 5-0. Kasi, nag-sorry na siya, di ba? Nag-sorry na. Patawarin na natin si Apex. Nag-sorry na siya. Pero, hindi yun acceptable sa ganitong labanan. Hindi siya acceptable kasi kailangan mo ibigay yung all mo. Pero kasi, bilang artist, bilang performer, nararamdaman ko yung kaba. At once na nilamon ka ng kaba, ito tips lang to kasi yung kaba natin, artist anxiety, hindi na maaalis yan. Nandiyan at nandiyan na yan. Every time na magpe-perform ka, ako nga, 3 days akong kinakabahan pag may performance ako. 3 days akong kinakabahan, 3 days akong hindi makatulog, ganon. Kaya, ang mapapayo ko lang bilang performing artist, yung kaba, monster yan sa loob natin. So, gawin natin na kaibiganin sila. Kasi, kapag kanilamon kanila sa performance, wala na. Ganito yung mangyayari. At, hindi ko naman masisisi si Apex. Lalo na kung mamaya late na naman to. Mamaya anong oras na to, 'di ba? Mamaya, di pa siya din nakatulog, di siya nakakain, 'di ba? Sobrang kabado. Ganun, yan eh. Consider natin yung mga ganong factor. Pero, ang hindi ko lang talaga nagustuhan yung mga rounds niya, medyo mababaw. Round 1, medyo mababaw. Actually, round 1, sobrang babaw. Round 2, ayoko, bulok. Bulok yung style. Round 3, hindi naging solid yung sulat niya. At, yun, kudos pa rin kay MZite, naging consistent siya all 3 rounds. Sulat niya, nagbigay siya ng mga masasarap na talasalitaan dito, yung vocabulary dito, ayos yun. Maganda naman yung kumukuha ka ng nai-inspired ka sa ibang MC. Pero para hindi ka mapagkamalang nagnanakaw ng linya, give credit, 'di ba? Give citation. Sabihin mo or according to sinabi ni ganyan or 'di ba? Give credit, 'di ba, sa mga taong nauna nung mga naglapag ng ng ganong angle. Kasi hindi naman talaga natin mapipigilan yung sarili natin na kapag may narinig tayo na, oh, ganda nun, gusto ko nun. Tapos, though, narinig mo yung certain words, gamitin mo siya pero palawakin mo. Bigyan mo ng ibang atake, bigyan mo ng ibang style, bigyan mo ng ibang flavor. Parang ulam lang yan eh, di ba? Adobo. Adobo ng Nueva Ecija, iba sa adobo ng Pampanga. Diba? Bigyan nyo yung ibang style. Diba? Yun. So, yun. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat po sa pagkapit, sa paghihintay, at sa paniniwala. Kaya makita-kits pa rin tayo, mga tropes, ma-homeboy. Peace, love, move on. At yun, ako pa rin ang nag-iisang proud Filipina independent artist mula sa Los Angeles, California. Kita-kits! Love you all! Walang personalan na Apex. Peace tayo. Ito pa. Gusto ko yung comment si MZite sa pagiging stepfather niya. Saludo ako sa mga stepfather. Ako din may stepfather ako. At hindi biro yung pagiging ama, 'di ba? Sa hindi galing sa'yo biological. Masaludo ako sa mga stepfather na nag-i-step up. Yun. Kaysa sa mga tatay na hindi nagpakaama. Yes! Ayun! Ayun na talaga! Maalam, kita-kids. Kanta! Stream nyo na yan, Spotify. At sa mga suking tindahan. Gusto kitang mahalin, pero hindi pa pwede. Gusto kitang angkinin, pero hindi po pwede. Gusto kitang yakapin, pero hindi talaga pwede. Bakit? O bakit? Puro flip top ka kasi.